Solve natin itong problem na to. A simple YouTube manometer is installed across an orifice meter. The manometer is filled with mercury. Specific gravity is equal to 13.6. And the liquid above the mercury is carbon tetrachloride. Specific gravity equals 1.6. The manometer reads 200 millimeters. What is the pressure difference over the manometer in newtons per square meter? Okay, sabi dito sa problem, meron daw tayong manometer na nakakabit sa isang orifice meter. Sabihin natin, ito yung pipe natin. Meron daw siyang orifice meter na siguro nagme-measure ng nagme-measure nga siya ng pressure difference. Yan, basta yan. Kasi ito yung orifice natin. Pagka kasi, tatandaan natin yung concept na kapag si fluid nag-pass through sa isang orifice, magkakaroon tayo ng pressure drop, which we can measure using this manometer nga. So, sa pipe daw, meron tayong CCl4 or carbon tetrachloride. Then sa manometer, yung liquid na gamit natin ay mercury. Ngayon, ang gusto nating alamin ay yung pressure difference dito sa left side tsaka dito sa right side. Anong i-expect natin dito? May expect natin na si P1 ay greater than P2. Kasi nga, kapag nag-pass through tayo sa isang orifice, magkakaroon tayo ng pressure drop. Okay, para i-calculate natin, kailangan nating malaman yung concept ng manometer, which is based sa hydrostatic pressure o yung phenomena na tinatawag natin na yung pressure ng isang liquid ay equal, yung hydrostatic pressure ng liquid ay equal kapag equal yung heights nila at parehas sila ng composition o ng property or density. So, in this particular problem, given tayo ng specific gravity, pero wala tayong density. So, makukuha natin yung density kapag gamit yung specific gravity by multiplying it by 1,000. Kasi tatandaan natin na si specific gravity ay yung density lang ng ating process fluid o ng fluid natin over sa density ng water at 4 degrees Celsius, which is 1,000 kilograms per meter. So, si density ng mercury ay 13,600 at si density naman ng ating carbon tetrachloride ay 1,600 kilograms per meter to. Kilograms per meter cube. Maganda, cube yan. Volume. Okay, so ang height difference daw sa manometer ay 0.2. So kapag pumasok na yun dyan, may mercury tayo dito, ang mangyayari, ipupush niya si mercury kasi mas low yung pressure natin dito sa P2, sinabi natin, di ba? Lower ang pressure natin dito, ibig sabihin, makikita natin na yung mercury, aangat siya compared dito sa kabila. And yung pag-angat daw na yun ay 0.2 meters o 200 millimeter. 0.2 meters. Ngayon, tandaan natin na yung equation natin for hydrostatic pressure ay rho GH o density times acceleration of gravity multiplied by the height. Ang pressure natin dito ay equal sa umangat. So, umangat dito yung mercury.
umangat siya by 0.2 meters habang tinutulak siya pababa ng carbon tetrachloride by 0.2 meters din. So, ang magiging equation natin dyan, kasi dapat itong si P1, tama. Yung magiging equation natin dyan ay 13,600 multiplied by 9.81 times 0.2. So, then pressure drop na. Minus 1,600 times 9.81 times 0.2. So, kukunin natin to. Yun na yung magiging sagot natin kasi sabi dito ay newtons per square meter. Hindi ba ang newtons per square meter ay equals lang yan sa Pascal? Or yung magiging dimensions din ito, which is kilogram per meter cube multiplied sa meters per second squared times meter. So, cancel. Newtons per square meter. Kg over m s squared, which is equal sa pascals. Tama? So, ngayon, times 9.321 times 9.2, ito ay 26,683 pascals minus 3,139. Ito ay equals sa 23,544 pascals. Okay, bakit natin minus? Minus natin kasi ayun nga, pinupush down nitong kabila ng carbon tetrachloride dito yung pinupush up natin. So, kailangan natin siyang i-minus kasi nire-resist niya yung change ng pressure. So, kapag nire-resist niya yung change ng pressure, pag sabihin nun, minus. So, ganun yung rule doon. Kung i-visualize pa natin mga mas maigi. So, kunyari, ito yung mercury. Ito yung mercury ha. Hg to. Ito yung carbon tetrachloride. So, pinush down ng high pressure dito. At dito naman, pinush up. Tapos dito 0.2. Ito yung height difference. So, yung pinush up na to, itong na-push up na to na pababa, mercury dapat yan, di ba? So, mercury dapat yan. Ito yun. Ito yung 13,000 times 9.81. Tapos, ito namang nagpo-push down na to, which is dapat, andito din dapat siya, di ba? Ito yun. Kasi, yun yung nagre-resist ng force. Nagre-resist ng ating pressure difference. So, yun yung nasagot dito sa ating problem from McCabe book.
unit operations.